Alright, Crap Master, magandang araw. Ating balikan ang katatapos na laban nito ni Jonah Sultan. At ito is naganap nung kahapon lamang linggo at that was July 13. Ano? So, marami nga ang nadismaya sa laban ni Sultan. Pero para sa akin, kahit natalo si Sultan dito, maganda naman yung pinakita niyang boxing, no? Doon tayo sa side ng boxing yung kanyang performance. Well, talo nga, hindi nga magandang pakinggan, pero yung nilaro niya is para sa akin is napakaganda, no? Si Jonah Sultan dito, ito yung naka-black, ano, na short. Kalaban naman niya isang Hapon, Katsuma ang pangalan, isang Hapon nga, at siya ang sumusugod at agresibo kontra dito kay Jonah Sultan. Pero makikita natin si Jonah Sultan, dumedepensa siya sa kaya ng kanyang maaabot, no? Which is very good. Hindi mo kailangan talagang sumabay. At nagiging maganda yung composure ng nangyayari or ginagawa ni Jonah Sultan, which is kailangan talaga para sa ating mga Pinoy. Ano? Yung hindi ka magagawal, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala, sigurado ka sa mga gagawin mo. Yan dapat ang katangian ng isang boxer. No? May tiwala ka sa sarili mo. So kung ganun ang nagiging attitude mo throughout your boxing is talagang confidence ka, composed ka, and malalampasan mo ang mga hamon na ginagawa ng kalaban para sa iyo. Yun nga lang, nakulangan si Jonah Sultan sa pag perform ng mga patama or yung ring generalship at ring control. I mean, talaga nakukuha ni Katsuma, no? Siya mabante, siya nagpapa-atras kay Jonah Sultan. Pero credit pa rin niya kay Sultan dahil nagagawa niya masalag, mailagan yung mga suntok. And bumabawi din naman ng suntok ito si Jonah Sultan. Nakakatama din naman ng mga solid punches. And ito naman si Katsuma is hindi naman ganon kalakas ng ang KO ratio, which is only 25% KO ratio. But then again, ang Hapon nga is tumataas na and gumaganda na ang level. Pagdating sa boxing, mabilis, maganda mga galaw, compose, matibay, matigas ang panga. So, yan na yung mga katangian ng mga Hapon na mga boxers. And isa nga to sa mga pinakamahihirap ng mga kalaban. Jonah Sultan, makikita natin, hindi na masyadong lumalayo, no? Ang gusto ko sa pinakita dito ni Jonah Sultan, bukod dun sa kanyang approach at compose niya, mga suntok niya is mga short punches, no? Hindi na talaga mga wild, hindi kagaya nung mga dating laban niya na talagang sumusuntok siya sa hangin at napakalalayo ng bitaw. So madaling ilagan, madaling masalag, madaling mapredict at madaling ma-counter yung mga ganun suntok. Madali pa siyang mapagod dahil nga masyadong mga wild yung punches. But dito, 10 out of 10, 10 rounder lang naman to, is maganda pa rin yung kanyang stamina, no? Maayos pa rin and hindi siya naubos, no? Kumbaga man, talagang lumalaban pa rin siya hanggang sa dulo at nakikipagpalitan ng suntok, no? Kagaya nito sa gitna, hindi siya nagpapadaig basta-basta. Kahit pumatapon ng suntok, ipinapatras siya. Nandun si Sultan para bumawi ng patama. Okay? So sumusubok pa rin siya nung yung uppercut niya na kanan, ano? Okay, tingnan natin dito. Gamit yung jabs yung kalaban. So, yun ang advantage yung kalaban, no? Yung skills, yung basic, yung fundamentals ng boxing, nandun dito kay Katsuma. Gumagamit ng jab, nag-pivot, nag-switch siya ng direction from left to right, ikot sa kaliwa, ikot sa kanan. At nandun nga yung good fundamentals nitong Hapon na to. And pares matibay, patama sa katawan, ano? At tandaan natin na si Sultan is napa-knockout using a body punch. But then, dito medyo nakapag-adjust na nga to si Sultan, no? Tinatamaan, nasasaktan pa rin naman si Sultan, pero nakaka-recover na si Sultan sa mga suntok sa katawan sa kanya. So again, para sa akin, no, kung nagpatama si Sultan sigurado ng mas maraming patama sa katawan, at doon muna siya nag-focus at the early rounds, pwede niya ma-open, makatama siya ng malakas na suntok sa mukha nitong kalaban. Dahil itong kalaban is mabilis ang mata, mabilis dumipensa, mabilis ang kamay, mabilis umilag, at mahusay nga, ano? So mahirap patamaan pag sa mukha mo lang pupuruhin ang patama. Dahil mabilis niya nakikita yung mga parating na suntok. So on that way, kung magpapatama sana si Sultan ng mas marami sa katawan, no, lituhin yung kalaban, maaari maka-knockout siya dito.
And sa tingin ko, mas mataas yung KO ratio ni Sultan kaysa dito sa hapon na to dahil 25% nga lang. And dito na 2 minutes and 7 seconds. And ganun pa rin ang sistema, no? Sumusubok patrasin si Sultan. Matras pero nakakabalik naman si Sultan. So maganda nga yung performance. Hindi rin basta-basta tinatamaan si Sultan na malalakas sa suntok. So nandun din yung depensa ni Sultan. And yung conditioning, yung katawan, no? Ang ganda ng katawan ni Sultan. Always naman maganda katawan yan pag lumalaban. Nakuha niya yung timbang. Hindi pala sila naparas nakakuha ng timbang dito, no? Parehas overweight sila. Yun yung pagkakaalam ko. Pero yan, nagkapanatan pa rin. And marami naman na nag-enjoy sa laban nilang dalawa. And ako is satisfied naman ako, though talo pa rin nga si Sultan by a unanimous decision. But again, para sa akin, no, maganda yung pinakita niya, short punches, and compose siya, compose. And yun lang, Craft Master, at maraming salamat sa inyo.